Maaari ring makamit ang agimat sa pamamagitan ng pagkuha ng likido na pinatulo mula sa isang nahukay na katawan ng di nabinyagang bata o ipinalaglag na namumuong sanggol o mag-alok ng pagkain at inumin sa mga espiritu sa isang sementeryo sa hating gabi ng Miyerkules Santo o Huwebes Santo. Karamihan sa mga anting-anting ay mayroong mga inskripsyong Latin. Tulad ng mga nasa distrito ng Quiapo sa Maynila, malapit sa mga simbahan, ang karamihan sa mga negosyante ng agimat, maaari na nasa patio nito o sa palengke na malapit lamang, nagsuot ang mga manlalaban ng kalayaan ng Pilipino ng anting-anting habang lumalaban sa mga Kastila at Amerikano. Nagsuot si Macario Sakay, isang bayaning Pilipino, ng isang tsaleko na may mga imaheng relihiyoso at mga parirala sa Latin upang protektahan siya mula sa mga bala. Binigyan ang dating Pangulong Ferdinand Marcos ng anting-anting ni Gregorio Aglipay na di umano'y maging dihataw si Marcos. Sinabi ni Marcos na ang agimat na iyon ay isang salubsob ng 300,000 piso kahoy na ipinasok sa kanyang likuran bago ang kampanya ng Bataan noong 1942. Ang pinakaunang mga ulat ng anting-anting ay mula sa mga tala ng mga Kastilang pari sa maagang panahong kolonyal. Tinukoy ni Pardo de Tavera ang anting-anting bilang isang mutyang may kahima-himalang kapangyarihan na nakakaligtas ng buhay. Sa Kristyanisasyon ng Pilipinas, kinamkam ng anting-anting ang mga anyo ng bagong relihiyon at isinama rin ang mga esoterikong simbolo ng masonriya. Mayroong Islamikong bersyon ng anting-anting sa mga Muslim na timugang isla. Sa mga pelikulang Pilipino, nakakakuha ang tagasuot ng agimat ng kakaibang kalakasan, kaditahawan, mas malakas na pandama, sarilunas at mga kapangyarihang elemental. Gamit nito, maaari ring pumana ng kidlat gamit ang kamay o makalikha ng kuryente sa buong katawan ng tao. Maaari ring magsagawa ang tao ng telekinesis, itigil ang balang lumilipad, magkaroon ng salagimsim, kaditawhan, paglilipad, kakayahang magbagong anyo, pagbabalat kayo tulad ng isang hunyango, maaaring magkaroon ng maswerteng kapalaran, maging di magagapi o magpagaling na parang milagro. Sa kanyang mga pelikulang Pilipino, ang aktor na si Ramon Revilla Sr. bilang Nardong Putik ay inilarawan na protektado sa mga bala at hiwa basta kumain siya ng espesyal na putik.